Okay, in 2 minutes, we'll start. Good evening, Preacher Virgil. Good evening, brethren. Good evening po. Good evening po sa inyong lahat po. Good evening po, Preacher, sa inyong lahat po. Okay, ready na ba lahat? Opo, Preacher. Good evening po. Amen po, Okay, amen. so 9:05. Tama lang yung 5 minutes na paghihintay. Oh. Okay, lesson number 2 po tayo ngayon, ngayong gabi. I-mute ko lang. So tayo po'y sandaling yumuko at ipikit ang ating mga mata. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli Panginoon sa gabing ito na kami ay muli inyong tinipon at ipagpatuloy po namin Panginoon ang aming pong lesson. Salamat muli sa oras na inyong binigay po sa amin. Salamat din sa inyong po pag-iingat sa amin sa mga nakaraang oras at salamat sa inyong biyaya o Diyos at ganun din sa kalakasan na inyong pong binigay sa bawat isa at hingin namin muli Panginoon ang inyong pong pangunguna po sa amin sa aming pong pag-aaral. Hingin namin ang patnubay ng Banal na Espiritu na alam namin Panginoon na siyang nakakalam ng lahat ng bagay kahit sa pag-aaral namin ay nais namin Panginoon na siyang maggabay po sa amin at magbigay ng wisdom at pag-unawa. At naway Panginoon, ang lesson na ito ay maging pagpapalab sa bawat isa at ganun din sa inyong lingkod. Naway ang kayo po ang siyang magbigay ng tamang salita na lalabas sa aking mga bibig at dalangin ko Panginoon na lahat ito ay bibigay ng magandang aral at naway Panginoon sa bawat makikinig ngayong gabi ay kami rin ay bawat isa ay magkaroon ng kagalakan na pakinggan at tanggapin ang iyong salita ngayong gabi. At palayan yung lesson na ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good evening to everyone. Good evening po, Preacher. Good evening po, Preacher. Good evening po sa lahat. Good evening po, Preacher. Kahit weekend, parang walang weekend, ano? Okay? But those who nakapag-relax, so amen sa inyo. At kayo ay nakapagpahinga. Kung hindi man, at still we are thankful to God at kahit tayo po ay naging abala sa 2 araw ay purihin pa rin ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya ay tayo pa rin ay may kalakasan at may sound mind para sa ganun ay ating ipagpatuloy ang ating pong pag-aaral. So welcome everyone and I hope that you enjoy learning tonight as we Amen po. have this lesson on
mature. A mature Christian is a soldier, an athlete, and a farmer. So tatlo pong description na binanggit po dito tungkol sa isang Kristiyano. Of course, the fourth that we are also described sometimes is as a steward. But we'll just look at a lesson. Last night ay ating pong natapos po yung a mature Christian is a blessed man. At doon natin, napag-aralan yung kagalakan ng isang Kristiyano at kalungkutan ng hindi manampalataya. Sana po ay naalala po natin lahat yan na ating napag-aralan kagabi. So ngayong gabi, our position in Christ. So ito po yung pinaka subject ng ating pong lesson. 2 Timothy chapter 1 verses 7 to 8. For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner. So it is Apostle Paul, okay? It was Apostle Paul saying this. But be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. And then 2 Timothy chapter 2, verses 2 to 6. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to a faithful man, to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangle himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. And if a man also striveth for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Okay, so yung husbandman, ito po yung description natin as farmer, yung soldier, okay, and then the athlete, okay, o isang manlalaro. At yun po yung napakagandang description sa isang Kristiyano at makikita natin ngayon yung mga karakter na yan. Bakit tayo ay katulad ng isang sundalo, katulad ng isang atleta, at ganun din ang isang magsasaka. So in our introduction, in 2 Timothy chapter 2, Paul uses the lives of a soldier or the lives of a soldier, athlete, and a farmer to illustrate the Christian life. He wanted Timothy to become a mature disciple and servant of Christ who is fully surrendered and dedicated to God and given to sincere worship and service. As your pastor, it is my earnest desire that you become mature in the faith. So, so that together we can serve God the best way we can and please Him so greatly all the days of our lives. So, kaya napakahalaga na ang bawat member ng Ecclesia ay lumalago spiritually at lumalago sa kanyang panampalataya, lumalago sa kaalaman ng salita ng Diyos, lumalago sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil una, yan po ang hindi lang po hangad ng ating Panginoon na ang bawat isa sa atin ay lumago o mag-mature, kundi ang ating mahal na pastor din. Dahil alam natin na
ang ating mahal na pastor ay tinawag ng Panginoon upang tayo ay pangunahan. Pero hindi lang naman dapat siya lang ang naglilingkod sa Panginoon. At dapat ganun din yung mga naging bunga niya sa ministry. Tayo po yun. At upang tayo naman ay makatulong sa Kanya. Tayo naman ay maging Kanyang partner para sa ikakalago ng ating gawain. So, I do believe that we cannot be a good partner or be effective as a partner in the ministry if we are not growing as well. So, once we grow in our faith, so mas nakakatulong po tayo sa ating mahal na pastor sa lahat po ng kanyang mga initiatives sa ating mga ministry. At alam nyo, ang ating mahal na pastor ay binigyan ng gift ng Panginoon na magsimula ng mga ministry na makikita natin na palagi siya yung parang always first. Okay? Siya yung nagpasimula ng cheerful giving. Alam natin, nasa Biblia yan, pero hindi masyado binibigyan ng importance ng karamihan mga eklesiya o ating mga Baptist, even among Baptist churches. Pero nung siya po ay nag-aral ng salita ng Diyos at talagang pinag-aralan niya at hindi na siya nagdalawang isip, ituro sa atin po ito at sa pamagitan ng kanyang katuruan ay tayo ay natuto din ng pagbibigay. At yan po ang kagandahan pag ang isang leader ay masipag magturo, masipag mag-aral, masipag na ibahagi ang salita ng Diyos dahil tayo naman ang una sa mababless at pag yan ay naging bahagi na ng ating buhay, it follows that those people that will also come after us, we can also share all of these teachings, this lesson. Kaya nga sabi dyan, dun sa ating text, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So yun po yung purpose ng discipleship na tayo na naturuan na ay tayo naman ang magturo. At yung ating tuturuan, balang araw, sila naman ang magtuturo. So kaya kung maganda yung ating natutunan, so ipapasa lang natin sa mga susunod sa atin at talagang doon natin makikita yung blessing na tayo ay naturuan na tama, tayo ay naturuan ng tamang doktrina, ay mahalaga na ito rin ay ating maibahagi sa mga susunod sa atin. Okay, so let's start as letter A, the dedication of a soldier. So siguro naman alam nyo na kung ano ibig sabihin ng sundalo. Meron tayong Armed Forces of the Philippines, meron tayong Philippine National Police. So yun po yung dalawang organization na nagme-maintain ng peace and order sa ating bansa, at ang mga sundalo natin ang siyang nagpagdigmaan sa mga taong kumakalaban sa ating gobyerno. At ang pulis naman ang sila po yung namamahala ng peace and order sa ating bansa. So napakahalaga yung kanilang tungkulin bilang isang military man o isang sundalo. At alam din natin sa mga nagpulis o naging sundalo ay bago sila ay naging pulis at naging sundalo ay sila po ay dumaan sa matinding training. Ika nga. So they have undergo rigid training or underwent rigid training. So kaya pag ikaw ay isang sundalo, talaga na sabihin natin galing ka sa
PMA. At siyempre, pag PMA graduate ka, talagang ibig sabihin you are belong to the elite among the military. And agad-agad na talagang mataas ang ranko mo yan pag ikaw ay nakatapos. Pero hindi biro yung kanilang pinagdaanan na training bago sila nakatapos ay talagang matinding training ang kanilang pinagdaanan at ganun din I believe sa mga pulis. So makikita po natin yung kanilang character pag sila po ay naging sundalo na. They are well disciplined, they are well trained. At I believe yun ang nilalarawan na ang isang Kristiyano ay dapat ay well trained din and well equipped, well disciplined. So kaya dito sa ating text na binasa kanina, 2 Timothy chapter 2, ulitin natin ulit verse 3 and 4. Now therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Yung salitang hardness, it means firmness. At makikita nyo na pag ang sundalo ay pag tumatayo yan ay talagang maganda ang tayo niya. Kumbaga talagang ayos ang kanyang katawan, ayos ang kanyang kalusugan dahil siyempre talagang sila po ay dumaan sa isang discipline na training. So no man warreth entangle himself with the affair of this life, that he may please him who hath chosen him to be soldier. So tayo po ay mga sundalo ng Panginoon dahil tayo po rin ay nakikipagdigmaan. So tayo po ay kumbaga we belong to the army of God. We belong to the police of God. So kung baga tayo ay tinawag na sundalo ng Panginoon at dahil tayo rin ay makikipagdigmaan at of course ang ating pong magiging kaawayan ay walang iba kundi ang kamunduhan, walang iba kundi ang diablo at ang ating laman. Pero before we can be victorious in fighting our enemies, kailangan maging handa pa rin tayo. Kailangan tayo ay dumaan din sa isang matinding training. Kaya ito, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon is part of our training. So kaya pag tayo po ay nakikinig sa preaching ng ating senior pastor, talagang napakalaga na bigyan natin ng importance yan because anuman ang kanyang tinuturo sa atin, yun na yung ating magiging sandata sa pakipagdigmaan sa ating pong mga kaaway. So pag pinag-uusapan natin ang sundalo, ano yung unang character na naiisip mo sa isang sundalo? Anyone? Ano yung character na unang papasok sa isip mo pag sundalo ako. So anong klaseng sundalo? Matapang. Matapang. Okay, ano pa? Obedience. Obedience. Yun ang talagang napakalaga sa lahat yan. Talagang pag inutusan ay sumusunod yan. Hindi na dadalawang isip. Pag may sasabihin sa kanya ng kanyang superior, ang kanyang commander, talaga, he just obey. He just follow. Hindi na kailangan magtanong pa. So, hindi na kailangan mag-isip pa bago makasunod. Agad-agad yan. So, yan po ang training ng isang sundalo. Always ready to obey. Yan.
laging handa, di ba? Nung tayo po ay tayo ay naging Boy Scout nung araw. Isa sa motto natin ay laging handa. Di ba? Mga Baptist dapat laging handa. Laging handang kumain. Pagkain talagang hindi nahuli. Yan ang mga Baptist. Talagang laging handa na mag-take out din. Talagang mabilis ang Baptist pagdating sa pagkain. Yan ang sinasabi ng Panginoon na tayo po ay dapat laging handa. Pag tayo po ay inutusan na ng Panginoon, gawin mo ito, gawin mo yan. Ready ka na agad. Hindi yung ayaw ng Panginoon na ang tawag doon, mabagal kumilos. Yung batugan. Ika nga, yung talagang pag sabi, tulad yan. Alam mo, isa pang sundalo yan. Pag sinabing tayo po ay magsisimula ng training alas 9. Nandiyan na yan, nakatayo na yan, naghihintay na yan. Kaya yun ang dapat, no? Taas ang sundalo ng Panginoon, dapat hindi nalilate. Amen ba? Hindi nalilate sa Zoom meeting. Hindi nalilate, okay? Sa prayer meeting. Hindi nalilate sa worship service. So dapat, okay? Pag sinabing alas 9, nandyan na ang lahat. Yung hindi na hinihintay pa yung lumipas pa ng alas 9 saka maglalagin. Pwede ka na maglagin ng 8:45. Sige. Diba? Handang-handa ka na. So, yan ang isang character ng isang sundalo, dedicated soldier. Talagang when it comes to dedication talaga, maaasahan mo siya. And not only dedicated but committed. Sabi diyan, dedication here speaks of single-mindedness. Okay? Mindedness and consecration. A good soldier leads a consecrated life. Ano ba yung consecrated life? Okay? Ano ba yung Tagalog ng consecrated? Kasi yung consecrated, ibig sabihin, talagang speak about being godly, di ba? Pero ano yung tamang description ng consecrated? Anybody? Anyone would like to say ano yung ibig sabihin ng sacred preacher? Godly, sacred, dedicated. Sacred, okay? So, yan ang tama, okay? So, it speaks about, godliness, life. It speaks about holiness. Yung talagang siyempre, pag sinabi mong sacred, it is holy. It is godly. So, completely dedicated to his career and mission. Kung ang sundalo na hindi Kristiyano, nakikitaan natin ng talagang dedication sa kanyang pagiging sundalo. Pag talagang may pinapagawa sa kanya at mayroon siyang mission, talagang he is willing to fulfill or to finish that mission. So sana ay tayo, ang ating commander-in-chief, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya anuman ang kanyang pinag-uutos sa atin, talaga nakikita yung ating dedication. Nakikita yung ating commitment. Talagang complete obedience. He is single-minded and determined. So not only dedication, okay, kundi not only
committed but determined to accomplish his mission and win his war. Talagang nandun yung, alam mo, isa pang magandang attitude o character ng isang sundalo is that he is willing to sacrifice. Even, it will cost his life. So what are the character traits of a good soldier? Kaya makikita natin na kaya we admire those soldiers who really fight for freedom, di ba? Fight for our country, who defend our country. Okay? Talagang, kung yun mga yan, ay talagang we admire them. How much more we as believers? So we should also be committed soldier of the Lord Jesus Christ, that we are willing to obey and finish what mission that was assigned to us to do. That of course, makikita din natin sa isang sundalo na talagang kahit sa kamatayan ay masasabi natin na siya po ay nagtagumpay, di ba? Mga sundalo, pag namatay yan, although siyempre may kalungkutan yan, but we always honored them for their courage, for their sacrifice. Okay, so let's look at some of the character traits of a good soldier of the Lord Jesus Christ. So he endures hardness. Talagang as a soldier of the Lord Jesus Christ, we are commanded to endure hardness. So sabi ko nga, yung sinabi kanina, okay, dun sa saan yun? Yung, okay. Yung so meron kasi dito, hindi binanggit dito sa, okay, so education. So yung sinabi ni Barnes, wala yata dito eh. Okay, doon sa booklet. Wala. Okay, sabi dito, soldiers often endure great privations. The word privation, it means hardship or lacking or deprivation, okay? Deprivation, okay? Ibig sabihin that yung sundalo, there are times, di ba, yung kanilang pagkain, supplies ay remuneration yun eh. Kumbaga sa kahit kulang yung sabihin natin yung supply nila kahit nasa labanan, so they know how to adjust themselves. Mga sundalo din yung they know how to adapt climates. Yung ibig sabihin talagang they know how to survive, even if I would say yung in difficult times. So you endure hardness eh. Okay? As a soldier of Christ, we are commanded to endure hardness. So sabi dito, taken from their homes and friends, exposed to cold or heat or storms. Okay? Sustained on coarse fare or almost destitute of food. They are often compelled to endure as much as the human frame can bear, and often indeed sink under their burdens and die. If for reward of their country's sake, they are willing to do this, the soldier of the cross should be willing to do it for his Savior's sake and for the good of human race. Hence, let no man seek the office of the ministry as a place of ease. Ibig sabihin, alam natin na siyempre, bilang sundalo, tayo ay dapat handa, okay, na harapin kung ano man yung magiging difficulties na mararanasan natin bilang isang sundalo.
I know that tayo bilang mga sundalo ng Panginoon ay tayo po ay aharap sa matinding labanan at talagang handa tayong magsakripisyo. So hindi yung parang gusto natin palagi ay maging convenient. Okay, ang ating pong buhay, kundi dapat ay handa rin tayo na humarap o harapin ng isang sitwasyon na kahit hindi convenient yan ay we are willing, okay, to take the challenge. So sabi dito, let no one come into it merely to enjoy himself. Let no one enter it who is not prepared to lead a soldier's life and to welcome hardship and trial as his portion. So he would make a bad soldier who at his enlistment should make it a condition that he should be permitted to sleep on a bed of down and always be well clothed and fed and never exposed to peril or compelled to pursue a wearisome march. Yet do not some men enter the ministry making these the conditions? And would they enter the ministry or any other terms? So yun ay komentary ni Barnes. Biglang sabihin, kasi siyempre, like what our pastor often tell us, how he started the ministry without any support. At kung meron man, it was not even enough for him to provide his needs, but he never complained. He just continued on because siya ay sundalo ng Panginoon at siya naniwala na he can endure hardness. And eventually, he survived, and God bless him, and then the Lord provide his needs. So siguro, yan po isang kagandaan din sa isang Kristiyano na kanyang tawag dito, dinidemonstrate yung character ng katulad ng isang sundalo. Okay, so dinagdag yan, wala hindi lang nabanggit yan, okay? Sa ating digital copy. So whatever difficulty or suffering he encounters, he endures and carries on. So, sabi dito, and in order to endure, you must understand that we are engaged in a daily spiritual warfare, that this is the Lord's battle, that we have the Holy Spirit indwelling us, who we can depend on for our daily strength, our wisdom, and our guidance, that we do not fight in our own strength, relying on our abilities and our understanding, and that we do not give up the fight until we see all our enemies, our flesh, the world, and the devil defeated by the power and might of our Lord Jesus Christ. And that is true. So tayo po ay nagipagdigmahan na hindi tayo, umaasa sa ating sariling kalakasan o abilidad, kundi tayo ay nagde-depend sa ating Panginoon, because the Bible tells us that in Christ we can do all things. Why? Because we have the strength of Christ. So we are more than conqueror. So yun po ang larawan ng isang sundalo. So hindi dapat tayo mangamba, hindi dapat tayo matakot. Sabi nga sa ating lesson that God has given us not ano sabi doon? Doon sa ating text kanina, ibinigyan tayo ng not spirit of fear, but spirit of sound mind and love. Okay, and that is true. So it means that
dapat hindi tayo matakot. Although, siyempre, human speaking, nandun pa rin yung ating fear. Like for example, pero alam nyo, there are times, yung fear natin, it bring us even closer to God. So dapat naging positive yung effect ng fear natin. For example, yung takot natin sa COVID-19. Di ba dapat yung takot natin sa COVID-19 ay yun po ang magpalapit, yun po yung maging dahilan para tayo ay lalapit sa Panginoon. Hindi upang lumayo sa Panginoon, di ba? Hindi upang hindi na magtiwala sa Panginoon, kundi upang lalo pang magtiwala sa ating Panginoon. Yung ibig sabihin yan, sound mind. So it means that although even the Bible tells us that yung fear of the Lord is the biggest wisdom, yun naman yung godly fear, kung tawagin po natin. Pero yung spirit of fear na yung it bring us to a state of worry, okay? Siyempre, it also help us to take extra care of ourselves. Dahil sa takot natin sa COVID, di ba? So tayo po ay nag-iingat. So tama lang yan. Tama lang yung tayo po ay nag-iingat at gawin natin lahat ng paraan para maiwasan natin na tayo ay mahawaan. Pero at the same time, ay tayo rin ay nanalangin, di ba? Tayo rin ay nagtitiwala sa protection, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So hindi yung, ginagawa mo lahat ng paraan para makaiwas, pero wala ka naman faith. Bali, wala yon. Although naiingatan ka, pero I believe sa isang Kristiyano, dapat mas, nangingibabaw yung ating pong pagtitiwala at panampalataya sa ating Panginoon. Okay? So, iyan yung unang-una. And then, pangalawa, he is completely loyal to his commander. So, isa pang character na makikita natin sa isang sundalo, loyalty. Although palagi natin naririnig na you cannot demand loyalty but you have to earn loyalty. And I believe that. Pero sa isang sundalo kasi, it's their duty to submit and to be loyal to their superior or to their commander. They were trained to do that. They were trained to obey. They were trained to be loyal to the superior or to the commander or to the supervisor or to the yung mas nakakataas ang rangko, di ba? So as Christ soldiers, our loyalty and allegiance must only be to the Lord Jesus Christ. Kung yung ikaw sundalo at talagang sumusunod ka sa commander-in-chief mo, lalo pa kaya, okay? Sa ating commander-in-chief ng ating Panginoon, na wala iba kundi ang ating Panginoon. So we do not betray His trust. Yan ang isa sa, bagay na dapat, okay? Na hindi tayo, yung pag tayo po ay pinagkatiwalaan, dapat, wag nating sirain yan, yung pagtitiwala na yan. So, alam ko na, ang tao na talagang nagbe-betray, talagang yun po yung katulad ni Judas, di ba? He betrayed the Lord Jesus Christ. So nagpapanggap lang siya na siya ay loyal pero sa bandang uli siya pala yung magbe-betray sa ating Panginoon. Kaya it happened also, okay, in our ministry. Pero alam niyo, ako I would say by the grace of God, nasubukan na yung aking loyalty sa hindi lang sa ating Panginoon kundi sa ating mahal na pastor. Sometimes yung loyalty mo ay nasusubukan. Sabi nga nila, saan ba
natatapos ang loyalty mo sa isang tao. Pero alam nyo, mahalaga na loyal ka, not just because, the person that you're, being loyal to is always right. So dapat magpakita ka pa rin ng loyalty kahit may pagkakataon na, di ba, na hindi siya tama o meron siyang nagawa sa iyo na hindi ka sumasang-ayon. So, I mean, ako, hindi ko tinitimbang yun eh. So, yung negative na bagay. Halimbawa, loyal ka sa isang tao, talaga naman sa matagal na panahon, naging loyal ka talaga. At dahil sa pagiging loyal mo sa kanya ay talagang na-establish yung maganda yung relasyon sa isa't isa. At nakita mo lahat ng kabutihan niya sa iyo, nakita mo lahat ng magandang asal niya sa iyo. Pero isang araw ay talagang nakagawa ng hindi maganda sa iyo. At para bang nahirapan ka ng umintindi, di ba? Parang nahirapan mo ng unawain. O ano mangyayari diyan? Mawawala na yung loyalty mo, hindi dapat. So dapat manatili ka pa rin loyal despite sa kanyang pagkukulang. Tayo, alam nyo, minsan pag hindi na tayo napagbigyan o hindi na tayo na-compliment, para bang nawawala na yung loyalty natin doon sa tao. Hindi dapat. So, dapat tayo, manatili tayo para sundalo na loyal palagi yan. Dapat ganun din tayo sa ating Panginoon. At ganun doon sa mga taong mas mataas ang tungkulin kaysa sa atin. So we do not compromise our stand and biblical principles. So yan din ang isang magandang traits ng isang sundalo ng Panginoon. So he never compromised his biblical principles. Kung ano talaga ang naituro sa iyo, yun ang panindigan mo yan. Talagang sasabihin mo na hindi ko kailanman ipagpalit ang prinsipyo na ito. Kadalasan pag tayo ay natutukso, di ba? O pag mas nangibabaw ang material na bagay, minsan yung prinsipyo natin ay parang nabibili na eh. I like our pastor, when there are people who try to tempt him or to pay him just to be quiet about some laws that being passed or sabihin natin being discussed in the Congress or even in the city council. Nung naalala nyo, ito si Mayor Lim na namatay ngayong araw na ito at naging kaibigan ni Pastor yan, pero marami silang hindi pagkakaunawaan pagdating sa prinsipyo. Nung pinasara ni Pastor yung Hialayan, si Lim gusto niyang pabuksan uli yan. At marami pong lumapit sa ating mahal na pastor na kung hindi niya harangin yung pagbukas muli ng Hayalay ay bibigyan siya ng malaking pera. At hindi lang talagang pera, kundi talagang malaki. Nanindigan sa ating mga pastor, hindi niya in-entertain. Sabi ng iba niyang kasamaan sa council, pikit mo na lang yung mata mo. Tapos, tanggapin mo na. Pero ang ating mga pastor, nanindigan siya. At ganun din dapat tayo. So we will not compromise our convictions, our biblical conviction. Amen. So kaya ingatan natin yung prinsipyo na ating natutunan. So wag nating pagpalit o ibenta para lamang tayo po ay magkaroon ng
material na bagay. It is not worth. Totoo yan. I remember nung ako po ay na-assign as account manager sa UP. Nung ako naging assistant manager na nung bago ako nag-abroad, sabi ng boss ko, Virgil, just take care of our customer UP Diliman. So mga in-order nilang mga hundreds na mga personal PC nung araw. Ikaw nang bahala. So pinakilala niya sa akin yung purchaser. Nagkaroon ng bidding. Nag-submit kami. Tapos nanalo kami sa bidding. Pero yung pangalawang bidder, dati na nagsusupply sa kanila. Pangalawa lang. So kami yung nanalo. Lumapit yung purchaser. Sabi sa akin, alam mo, itong second bidder, nagbibigay sa akin yan pag sila ang nagsusupply. So ano naman ibibigay mo sa akin? Sabi niya. Tapos sabi ko, bakit, ano bang gusto mo? Okay? Sabi niya sa akin, gusto ko jeep. Gusto niya jeep. Sabi ko, sinumbong ko dun sa boss ko na in-check. Sabi naman yung in-check well, pag-usapan namin yan. Pero sabi ko sa boss ko, well, I will not, be involved. So, ano ginawa ko? Sinumbong ko. Pinuntahan ko yung mga tawag dito, teachers na nag-request dun sa computers. Mga veteranong mga teacher yan. Ma'am, di ba kayo po yung nag-request ng ito? Ito, yung purchaser nyo. Pambihira, umihingi ng lagay Sinumbong ko talaga Nagalit. Ngayon pala, yung purchaser, ang kanyang, tawag dito, ang kanyang, support, yung tawag doon, yung sumusuporta sa kanya, mismo yung chancellor. Yung sumusuporta naman sa mga teachers, yung vice. Di nalaman ngayon, sinugod yung purchaser. Sabi yan, nakakahiya. Ano itong nababalitaan ko, ganyan-ganyan. At humihingi kayo ng lagay sa ganyan-ganyan. Di umabot na sa boss ko. Sabi ng boss ko, bira ka, baptist ka talaga. Sabi niya, Kristiyano ka talaga. Pati ako, ay, mapapahamak na ako sa, prinsipyo mo. Pero alam nyo, nagpasalamat yung aking amo. Bakit po? Kasi natuloy yung deal without not giving any amount to the... And after a while, nalaman ko na, yung purchaser terminate. Just imagine pero natakot nga ako nung araw na yun dahil baka mamaya babalikan ako nung yung purchaser na yun. Dahil siyempre, hindi na kumita. Lugi siya sa amin Pero alam niyo, my boss admired me for that. And eventually, tuwang-tuwa rin mga teachers sa UP. Kaya nung nalaman nila Kristiyano ako, alam niyo ba yung si Hidalgo, yung isang professor doon, sa yung kamag-anak, mga Hidalgo na mga painters. Okay? So one time, na-aksidente yung kanyang anak na babae. Tinawagan ako, Virgil, okay? Can you come over here and pray for my daughter? Alam niya, Kristiyano ako So pinunta ako sa ospital. Umiiyak yung si Mrs. Hidalgo. Pinag-pray ko yung anak niya. I was in her bed, praying, Lord. Kumatos siya Alam mo, after 3 months, naka-recover. Yung anak niya, hindi niya akalain na gumaling. Pero alam niyo, after 3 months, tinawagan ako. Virgil, my daughter, kaya nakagising na at gumaling na. Sabi ko, pambihira Panginoon, talagang, pinakinggan niyo yung panalangin ko para lang,
makita nila yung pagiging Kristiyano ko. At kaya nung araw pagkatapos yan, parang gusto nila maging ano na ako faith healer. Oo. Sabi ko, ma'am, ano yun? Prayer of the righteous man po yun. That availeth much. Sabi ko gano'n. Akala niya siguro faith healer na ako eh. Okay? Sabi ko, ako'y nagpapasalamat at gumaling ang iyong anak at you know, it's just an opportunity, just a privilege for me na ipanalangin po yung anak niyo. Kaya naging close na kaibigan ko yung professor na yon. Kaya after that, okay, you know, every year yan. Sinabi niya doon sa UP, ito, hindi corrupt itong company ito. Ito ang dapat maging supplier natin. So, anong ginawa niya? Reorder na lang. Kasi meron policy, di ba, sa gobyerno na pag natuwa dun sa supplier, pwedeng basta aprubahan ng board na instead na magbibid uli, reorder. Itong tawang boss ko. Okay? Kaya mula kahit nung umalis na ako, nagpunta sa Saudi Arabia, one time. Kasi yung boss ko, ginawa ko rin ano yan sponsor ko nung kasal namin ni Mrs. yan Kaya ilang beses ko na naimbitahan sa church. Yan. Kaya yan ang blessing na talagang pag ikaw ay nanindigan talaga, hindi ka nag-compromise. Sinasabi ko sa inyo ito dahil ako ay, you know, ilang taon pa lamang Kristiyano nung araw na yan. So it was 1986. Nung ako'y unang nagtrabaho dyan. Na 86 hanggang 89. 3 years na ako ay kasama niya, nung boss ko na yan. Kaya nung ako'y, you know, nagbakasyon, sabi niya, Virgil, pasyalan mo ako dito at pag-pray mo yung company ko, ganyan. Kaya every time, ngayon matagal na hindi, wala akong communication Pero na-establish ko yung magandang patutuko sa kanya. So, ganun po. Okay? Pag talagang, you know, nanindigan ka sa prinsipyo. And God will bless you. Siguro, I would say that the Lord has blessed my work because I have learned not to compromise. Nakwento ko na sa inyo nung ako'y nandito 1989 hanggang 1991. Diba? Alam mo yung kwento ko na yung makasamahan kong Pilipino sa trabaho ko nung araw you know, ninanakawan yung aming warehouse, di ba? Sabi ko sa inyo na mag-assemble ng computer yan. Ayan, alam ni pangalan ito ni Robert, pag nag-assemble yan, motherboard, CPU, memory, graphics card, ganyan. So, bumubuo yan, nag-assemble yan sa nakaw. Sasabihin, sira na ito. Pero, pag sira na kasi, tinatapon na yan. Pero actually, hindi naman sira. Para lang magkaroon siya ng piyesa na makabuo siya. I never, so winarnihan ko sila, well, I will not do that. So, nainggit ba ako sa kanila? Hindi. Pero sabi ko sa kanila, well, pag may inventory yan, you know, huwag niyo ako ipapahamak yan. Alam nila, malinis ako. Kaya magtataka na lang sila, meron Amerikano na bigla na lang susugpot doon, tapos magpapa-upgrade at ibibigay na lang sa akin yung luma niyang pero halos bago pa yan, wala pang 3 months. Sabi ni Virgil, I would like to upgrade my CPU, I would like to upgrade my memory. Anong gagawin mo? Papalitan mo yung motherboard, papalitan mo yung CPU, papalitan mo yung memory. Meron ka ng isang computer. Kaya sabi ko sa kanila, ito, bigay sa akin ito, hindi ko ninakaw ito. Kaya, what I'm saying, you know, if you know how to make a stand and not to compromise, the Lord will, you know, bless you. Mas masaya ka dahil, you know, nagkaroon ka ng isang bagay na material na hindi mo kinuha sa masamang paraan. Kaya, napakaganda din. Kaya na talagang maging honest ka rin. Okay, so, pangatlo, He is set to please only the one who chooses Him. How we can please the Lord? We always make Him first in our life. We concentrate and dedicate our life and everything we have to Him. We trust Him completely. We get more intimate with Him by
spending more time with Him. So, I mean, siguro yung sinasabi natin, spend time with the Lord in prayer, in devotion, uh, in worship. Oh, yun po, we listen to Him, we study His Word, we obey Him, and submit to His authority. We cultivate our prayer life that lead us to godly living. We give cheerfully. We love and serve the brethren. We help build faithful lives. We reach out to people and share the gospel. So it means that whatever we do as a soldier, it pleases the Lord. Oh, yun po ang ating pong dapat uh, uh, desire na anuman yung ating ginagawa, yan ay nakapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Pang-apat, He knows that in order to win the battle, una, He fights in the strength and the power of the Lord. He fights to the end. There should be no surrender. Isa pang isa pang kaganda ng character trait ng isang sundalo. He never surrender. He never quit. He never give up. So dapat ganun tayo bilang mga Kristiyano. Huwag tayong susuko. Tuloy ang laban, di ba? Mahirap man, pero we keep moving forward. Walang atrasan. Abante po tayo. Amen. Dahil ang ating pastor ay abante. So you always keep moving forward. There are times medyo one step backward ka, pero wag kang lilingon. Minsan kasi, 'di ba, pag matindi yung kalaban mo rin di ba? Talagang yan napapa-atras ka konti, pero you don't run away. You keep fighting until victory is attained. So dapat ganon. So fight through the armor of God. God has provided us all the resources. Kaya sa labanan nito, hindi naman tayo sasabihan ng Panginoon na, okay, Virgil, okay, go to the battle. You see? Hindi. He will provide the resources. So it means that we are not fighting with an empty hand. So na walang hawak na sandata, hindi po. Kaya yung Ephesians dito, pinakita yung armor of God. Yung verses 11 to 19 yan. So we are not fighting empty-handed. Kahit nga si David, di ba? Meron din siyang ginamit na armor. Pero siyempre, while he's using that slingshot, he put his faith upon the Lord. So, of course, we cannot win alone in the battle. So, dapat having ka ng Biblia that if God is for us, who can be against us? So, God is always for us in the battle. Okay? So, talagang yan. Okay? So, no surrender. No retreat. No atras. Puro abante tayo. Amen? Okay, so pang-apat, knows what and how to use the armor of God. Ito, siyempre, mahirap naman yung nandyan yung sandata mo pero you don't know how to use it. So it's also very important that you have the knowledge of the Word of God. Hindi lang yung nandyan ang salita ng Diyos, pero hindi mo naman alam kung paano mo gagamitin. So, baliwala ang armor na hawak mo kung hindi mo alam gagamitin yan. So, it means that you should know and how to use it. And of course, ang paggamit din ng sandata, talagang sa kalaban ginagamit, di ba? Hindi sa kakampi. Mamaya, tinitira mo na yung kakampi mo, instead na mababawasan yung kalaban, nababawasan yung kakampi mo. Dahil, yung baril mo, nakatutok sa kakampi mo, hindi sa kalaban. Minsan, may mga sundalo na Panginoon na ganun yung sandata nila sa kasamahan, tinututok Amen ba? So, hindi ganun. Magkakampi tayo.
We are all together, you know. At we have, have one enemy, di ba? So yun ang dapat nating harapin. And then knows who the enemies are. O meron yung nangyayari, di ba, sa katulad nung kaso ng mga pulis. Pinagbabaril yung mga sundalo, friendly fire. So parang, nagkamali, di ba? Kakampi yun pero binaril. So yung mga ganun, di ba? So hindi dapat. So dapat alam mo sino yung kalaban. May hirap yung baril ka ng baril dyan. Yung binabaril mo pala, kasama mo. So it is very important also. But how we can avoid, friendly fire, ika nga. Siguro, kailangan, palagi kang nandyan para kilala mo kung sino yung kasama mo, di ba? Kaya minsan, pag hindi ka faithful, hindi ka consistent, minsan hindi mo na alam kung sino yung kakampi mo. Kaya mahalaga na talagang lahat ng, pagtitipon natin nandyan para alam mo sino yung kasama mo, di ba? So I hope that, we not only fighting our enemies, but we are supporting each other, okay? When it comes to, fighting our enemy. Yung bang, pag meron ng halimbawa, nakita mo na yung kakampi mo mayroong kalaban sa likod niya. Anong gagawin mo? Babarilin mo yung kalaban mo, hindi yung kakampi mo. Okay? So ipagtanggol mo yung kakampi mo, di ba? Talagang ganun dapat. Hindi baka iba sa atin pag nakatalikod na, sinasaksak mo na, hindi mo alam kakampi mo pala yun, okay? So kaya mahalaga yung what I'm telling you is that we should not be a soldier na parang pati kasama natin binibetray natin, okay? Letter B, the discipline of an athlete. Okay? So any question about being a soldier? Malinaw ba yan? Kung ano yung nilalarawan dito sa atin ng Panginoon bilang mga sundalo? So ano pa yung nakikita natin sa isang sundalo? Talagang yun, isang bagay yan, they are willing to die for the cause. So talagang at yun nga isa pang yung no surrender, no retreat, di ba? Talagang talagang yan, hanggat hanggat may kalaban hindi alis sa pwesto. Yung isa pang kagandahan ng isang sundalo, hindi siya umaalis sa pwesto niya. Kung saan siya na-assign, saan siya nilagay, doon siya talaga. So ganun din kung ano yung responsibility, position, ministry na binigay po sa atin, mag-concentrate tayo doon. I-prove natin that we can do our duty, our job as a soldier. Okay, so the discipline of an athlete. Yung sundalo, ano yung sinabi? Dedication, di ba? Ngayon, sa atleta naman, yung disiplina. Although, parehong meron yan. Kahit sa atleta, meron din dedication yan. Di ba? Sa training. Kaya makikita nyo sa isang atleta, talagang hindi into sa training yan hanggat hindi niya mape-perfect, di ba? Yung kanyang gagawin. Nakakita na ba kayo ng yung sa yung sa ano ba yun, yung gymnastic ba yun? Yung talagang perfect na perfect, di ba? Ang landing niya pag umikot sa taas pagbagsak niya talaga naman perfect ang
paglapag ng kanyang mga paa, di ba? So hindi lang basta na lang nangyari po 'yon. So ibig sabihin, maraming trial o maraming beses niyang sinubukan 'yon at ginawa. At kadalasan baka napipilayan pa 'yan. O nagkakaroon ng tawag dito, accident or sa training. Pero alam nyo, nakita natin yung character ng isang atleta na talagang gusto niya talagang to attain gold medal. Talagang nandyan po yung disiplina sa training. So a mature believer of Christ is like a disciplined and well-trained athlete who competes with a winning attitude. Wala pong atleta na he does not aim, okay, to win. Wala naman sigurong atleta na sasabak sa labanan na sasabihin niya hindi ako mananalo. Hindi, he always aim to be the best, among doon sa makakalaban niya. Well-trained athlete, okay, who competes with a winning attitude. He strives to master it so he can win his race. Hindi siya hinto yan sa training hanggang hindi niya na ma-master. So dapat ganun din tayo. Hindi tayo hinto sa ating pag-aaral. Ng salitang Panginoon, hindi tayo hinto sa paglilingkod hanggat, matagumpayan natin, di ba? He knows that he cannot run his race and become successful without learning the discipline of the ministry. He is well acquainted and well trained in the following major areas in his walk with Christ. Ano yung major areas? Yung importanting ministry na napakalaga na dapat natin gawin. Yan man ay sa worship, yan man ay sa soul winning, yan man ay sa giving, yan man ay sa prayer, o yan man ay sa soul winning, discipleship. Ayan, ay mga major areas kung saan tayo ay lumalakad na kasama ng ating Panginoon. Okay. So ano yung mga characters na makikita natin sa isang atleta? Hindi lang po yung makikita natin na well-disciplined yan, but there is what submission. Submission is yielding to one's authority. Each one of us is subject to Christ's rule and authority. Hence, we are to submit to Him with lowliness of mind and gratefulness or grateful hearts. Humility, lowliness. Kaya napakalaga na tayo ay matutong magpakumbaba. Alam niyo, ang hindi naman nagpapasakop mga mayayabang Pride lang naman ang dahilan yan. Yan po ang hindrance, di ba? Ng submission is, stubbornness. Yan, kasama yan. Stubbornness, pride. And of course, you cannot just, submit, without realizing that, grace is sabi nga ng Biblia, God resisted the proud, but giveth grace to the humble. It's so clear, okay, na napakahalaga na i-exercise natin yung humility. Siguro kung isang atleta hindi mag-submit sa kanyang coach kung paano mapahusay ang kanyang training, kasi kung may coach ka yan, magsasubmit ka kung ano yung kanyang programa para sa iyo, ano yung dapat masunod na schedule ng training. Kailangan mag-submit kayo. Hindi pwedeng sabihin mo na ako ang masunod, ako ang mag-set up ng programa. Hindi. Dapat you have to submit to the authority, to your coach, kung ano yung programa. Kasi that's how he knows better than you. Ito isang attitude natin minsan bakit ayaw natin mag-submit? Kasi inisip natin, mas marunong naman ako dyan
Mas may alam naman ako dyan eh. Bakit ako magsasubmit? Kayabangan yan eh. Oo, totoo yan. Without realizing na ang submission naman hindi nababatay sa kung sinong mas marunong eh. Authority yan eh. Kung sino yung mas nakakataas, regardless. Kung halimbawa, paano preacher kung hindi naman tama. For example, bigyan natin ang halimbawa ng isang asawang babae. Sabi ng Biblia, submit in all things. Kahit iyan ay hindi tama. In all things eh. Pero, hindi naman ibig sabihin na ikaw mapapahamak because if you are doing that just because of the respect of authority, God will take care of you. And of course, we know that authority can be abused. That is true. Pero sa Kristiyano, palagay ko, sino ba naman yung husband na sabihin natin Kristiyano ka inaabuso mo, di ba? Ang karapatan mo. At dahil lamang ikaw yung mas nakakataas, you take advantage. Pero no, sabi ng Biblia, husband, love your wife. Di ba? As, Christ loved His church. Ibig sabihin, yun naman ang dapat pairalin ng husband to love. When that happens, walang abuse na mangyayari. Tama? Human speaking, yes. In government, sa lahat naman ng kahit sa mga company, di ba? Mayroon na niyan, may pag-aabuso ng mas nakakataas. That's true. Pero dapat hindi nakikita yan. Sabi nga ng Biblia, di ba? Kahit employer ka, kung Kristiyano ka, you should not take advantage of your employees. Na hindi mo inaabuso ang kanilang karapatan. And ganyan po yun. So pag nag-submit ka, because it is what is required. So submit to the authority of the Lord Jesus Christ, submit to the authority of the man of God, submit to the authority of the Word God, submit to the authority of the ecclesia, submit to the authority of the elder, submit to the authority of the husband, submit to the authority of the parents, submit to the authority of the employer. Yan ay, hindi naman mahirap eh. Gawin yan eh. Kaya, dapat, may ma-exercise natin like that. And then, pangalawa, sacrifice. The same thing as a soldier. So, nandiyan, nabanggit ko rin yung traits ng isang sundalo. He is willing to sacrifice his life. So, the same thing, okay, ng isang atleta din. Sinasacrifice niya yung kanyang talagang, sarili. Para lang, for example, sa isang atleta, pag siya po ay na-train yan, hindi siya pwedeng kumain ng gusto niyang kainin eh, di ba? Kaya sabi ng Biblia, let us run the race with patience eh. And let's, sabi nun, that alisin natin yung mga nagpapabigat sa atin. So, we have to set aside those things, okay, that, nakakapag dagdag ng kabigatan sa atin, alam natin ang ibig sabihin, kasalanan. Pero kung titingnan mo isang atleta, sa palagay ko, pag ikaw sasali sa 100, tawag dito, dash, ano tawag doon? Okay? 100-meter dash. 100-meter dash. Kung yung sasali diyan talaga naman pag tumakbo lalabas lahat ng mga taba at talagang parang tawag doon yung mantika. Yung parang pumapaypay yung mga taba sa katawan. Palagay ko, hindi siya makakatakbo ng maayos yan. Kasi maraming nakakabit sa katawan. Nagbibigay ng kapigatan. So you cannot run in that kind of,
status or in that kind of condition. Kaya makita mo yung mga talagang mga tumatakbo na mabilis talagang makikita nyo na magagandang katawan. Totoo yan. Kahit yung mga naglalaro sa basketball, naglalaro sa mga ball games, talagang well-maintained ang kanilang mga katawan. So, kaya very important din na talagang you have to really, sacrifice. Okay? So sabi diyan, but because of the love we have for the Lord, we view all sacrifices as privileges and opportunities to prove God our faith and trust in Him. We praise Him for all His enabling and sufficient grace that carries us through all these sacrifices that we make for Him. So, kahit tayo po naman, alam mo yung sacrifices also define as laboring, di ba? Yung bang when we are serving God, maganda yung you're laboring. Naramdaman mo talaga na ikaw ay nagsasakripisyo. But at the end of the day, it is the Lord that will provide the strength and the grace to be able to, go on with your, with your task. Kaya kahit napakahirap, katulad, ayan, yan, nandiyan si, pangalan ito, kasama namin ngayon si Dane dito, okay? Ewan ko kung ano yung binabantayan niya, yung mga invisible yata na mga nandito, okay? O tumitingin din sa labas. Pero kasama namin siya ngayon. Tanungin siya how busy I am. Kita niyo kung, hindi niya ako makikita madalas dito sa bahay. Kahit sabihin niyo na I'm here sitting on my desk. Pero nasaan ako, okay? Sa mga nakaraang oras. Tanungin niyo si Dane. You see? Pero alam ng Panginoon na pagdating ng araw na meron tayong pagtitipon, nandyan na ako. So, I mean, basta yung by the grace of God, yung responsibility ko sa Panginoon, responsibility ko sa congregation, responsibility ko sa inyo. Basta ang prayer ko sa Panginoon ay, magawa ko. Yung responsibility ko rin sa asawa ko. Tinitiyak ko na kumakain yan araw-araw. Importante yan, di ba? Amen? Pagod din yan, tatrabaho rin yan. Pero tinitiyak ko na palaging meron laman sa refrigerator, meron palaging lulutuin. So, salamat dun sa dalawang ladies na pupunta sana magdala ng pagkain. Pero next time na lang. Pero mas prefer daw nila ang aming, tawag doon, aming safety. Pero palagay ko, gusto ko rin yung dadalhin nyo pero nangibabaw yung aming safety. Baka mamaya meron kayong COVID-19 So, pero alam nyo, talagang sa biyaya lang ng Panginoon, ako'y talagang nabubuhay din. At kahit iba sa inyo, talagang busy sa inyong work. Pero balance niyo, di ba? Busy kayo, pero when it comes to the ministry, you're also willing to sacrifice. Kasi nagsasakripisyo tayo sa trabaho natin. Totoo lang yan If you ask me, hindi ba ako napapagod sa aking trabaho? 1989, nandito na ako sa Saudi Arabia. Pero dahil nga meron tayong gawain, yun ang nagbibigay sa akin ng contentment. Na I know that, it is worth, sacrificing doing your work sa trabaho mo. Pero since may ministry tayo, talagang masasabi ko na, I'm enjoying my life here. Okay, so enjoy nyo, okay? Mag-sacrifice man, pero enjoyable. Amen. You're willing to sacrifice, talagang puyat, talagang physically, patig, at talagang kulang sa tulog,
Pero alam niyo, kahit kulang ako sa tulog, talagang hindi, iba sa inyo, tinatagyawat pag puyat eh, no? Pero ako nagpapasalamat at, kahit puyat, kulang sa tulog, baby face pa rin tayo. Amen ba? Amen. Pagbigyan nyo na ako kasi nagpapasaya lang sa akin eh. Okay? Kahit pa paano. Sabi, Pinos, yung sabi ni, pangalan ito ni, sino ba? Si Arnel, Pira, umaattend ka ng service pero hindi ka umaattend ng wala si Arnel palagi sa discipleship. Ewan ko bakit. Arnel, okay? Wala eh. Hindi ko nakikita yan ha. Backslidden kapag dating sa ating discovery, discipleship. Pero nanonood yan ng ating online service sa main church. Pero pag ating service, sabi ni Pastor, pag hindi ka umattend ng Friday at discipleship, hindi ka faithful. Amen? Si Arnel, wala. Pero kinapture niya yung picture, yung naalala yung Friday, pinicture ako dun sa MBB Satwa. Ako yung unang speaker. Buhay pa si Pastor Raul nung araw. Sabi niya, Virgil, total, napunta na rin ako dyan. Ikaw naman pumunta dito. So, anniversary ng Satwa, pwede ka ba? So, tamang-tama, na nung papunta ko doon, meron akong business trip. I think in UK or in US. I don't remember. So, naging speaker ako. Kaya, kita niyo yung face ko doon. Batang-bata pa ako doon eh. That was 12 years ago. Tama ba? 12 years na yung ministry nila. Sabi ni Beth, wala daw na bago. Binobola ako ni Beth eh. Number one na fan ko yan eh. Si Sister Beth. So may nabago naman. 12 years ago yun. Okay? Pero payat tayo doon okay? Wala akong masyadong pinakakain. Steadfastness. Ayan, Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. So we have a race to run. Yun po yung yun po yung team ng BYI nung yun yung team song ng BYI. Kung natandaan niyo, okay? Let us run the race with patience. So yun po yun, okay? At of course, pag dito na steadfastness naman, dito nilalarawan na sa isang atleta, hindi lang mabilis sa umpisa pero ibig sabihin, is not just a good starter but also a good finisher. So ganun din sa Kristiyano. Hindi yung talagang you're so aggressive. Unang taon mo, pangalawang taon mo, talagang faithful ka. Pero pagdating ng 3 taon na ikaw naging Kristiyano, wala na, hindi ka na maagilap. Wala ka na sa services. Talagang nakikitaan ka ng seriousness, nakikitaan ka talaga ng... I'm not questioning about that, pero dapat magpapatuloy ka. Hindi yung mamaya, babalik ka na naman, ganun ka ulit. After a while, magkukwit ka ulit. Hindi dapat. Kaya sabi dyan, we have a race to run and finish well. Si Apostle Paul, di ba sabi niya, I'm ready, okay? To be offered, di ba? For my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So yan ang isang talaga. Isang atleta na talagang hindi siya tumitigil. Okay? And so we are admonished by the Word of God to be steadfast, unwavering in our faith. It means that we run the race with patience, a resolute spirit, and willingness to carry on the faith and the ministry. Carry the torch, di ba? Talagang we are willing to carry the banner hanggang sa bandang huli. Ibig sabihin, pag tayo po ay hindi naman ibig sabihin na
pag ikaw naman ay nagsimula, talagang sobrang bagal naman. Oo, pero sabi mo, well, preacher, 5 years ako, pero ang bagal mo naman. Parang hindi yung bang 5 years ka na pero wala ka pang involvement. Pero nandiyan ka sa church. So, medyo mabagal din. Huwag naman ganun. Oo. Preacher, basta hindi ako alis sa church. Oo nga, hindi ka nga umalis, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbibigay, hindi ka pa rin giver. Hindi naman dapat ganoon. Amen ba? Natututo ka rin dapat. At na-apply mo rin, yung salita ng Panginoon. Hindi yung, oo nga, I appreciate that you're always there ever since. Pero kung wala kang involvement sa ministry, hindi rin maganda. Okay, so letter C. Not only dedication of a soldier and a discipline of an athlete. So pangatlo, the diligence of a farmer. Yan. So dedication at ngayon discipline yung sa atleta. Ngayon naman diligence, hardworking ang ibig sabihin yan, di ba? Diligence. Talagang tuloy-tuloy. Alam mo yung isang farmer, paghihinto sa pagtatanim, wala siyang aanihin sa darating na pag-ani. Kaya tuloy-tuloy yan. Pagtapos ng pag-ani, handang-handa na naman na magtanim yan. So alam niyo ang farmer, mapapansin niyo, hindi rin masyado nagpapahinga yan . Mahirap din na trabaho ang farmer. Just imagine, experience ko yan dahil sa Isabela, sa probinsya, karamihan ng mga tao doon ay magsasaka. It just happened that my parents were educator. Pero the rest, karamihan yan may lupain. At sila na mismo yung talagang nagtatanim. At meron kaming malaking lupain sa baryo at talagang every weekend yan. Kami po ay pupunta doon. Doon kami nag-spend ng aming weekend. So mula sa sentro, sa bayan, pagdating ng Friday yan, luluwas na kami after school, pagkatapos ng klase ng Friday, punta na kami ng baryo yan. So we spend the whole 2 days in the baryo. Wala kaming gagawin kundi talagang yan, magtrabaho. At kahit nung kami po ay maliit pa, natuto na kami magtanim ng mais, mani. At masarap pag binalikan mo yung tinanim mo, lalo na pag sweet corn yan, talagang, sasabihin sa'yo, magsawa ka at talagang pipiliin mo yung malalaki. Gusto mong, kumuha ng mais para, lulutuin mo at talagang kung baka ma-enjoy mo, because you know that you have planted it. So, kaya sabi diyan, husbandmen must be first partakers of the fruits, di ba? Totoo yan. So, the life of a farmer is one of the characteristic, faithful and hard work. Diligence, persistence, maturity. Manual labor, the work of the Lord constitutes much of a manual physical labor. Like a farmer who diligently and patiently tends his farm until the rich harvest times comes. Binabantay yan, binabalikan mo yan. Talagang pag kahit nagbunga na yan, talagang tinitiyak mo na hindi kakainin ng yan, ng ibon, hindi kakainin ng mga peste, okay? Or anumang mga na pwedeng sumira sa bunga ng tinanim mo. So, the whole, month talaga ay, you never stop. We go out into all parts of the world, teaching, preaching, sharing the word of God, running against time and space, enduring everything, using every muscle and bone in our body. Yes, no machines can ever replace you in the work of the Lord. Manual labor. Talagang ngayon, siyempre, meron na tayong mga
uh, tractor ngayon na ginagamit instead na yung manual na araro. O marami na rin talaga irrigation ngayon sa probinsya na hindi ka na umaasa sa ulan. So, ibig sabihin, pero nagle-labor pa rin. O, nagtatrabaho pa rin mga yan. Yun lang, mas marami ng inaani dahil mas marami ng naitatanim dahil meron mga modern equipments na ginagamit. Pero tayo naman, so sa pag-witness, talaga ngayon, during this pandemic, the only way for us is through the internet. Kaya yung A2R natin, so I would like to encourage everyone, be part of this. So isip tayo kung anong paraan na tayo makapag-reach out. So alam ko na, iniiwasan natin lahat ng tao sa labas, sa trabaho. So mahirap talagang mag-prospect, di ba? Pero palagay ko, sa internet, ang paraan lamang na tayo po ay makapag-prospect. So try to reach out your loved ones, reach out your friends, yung mga kaibigan natin nung tayo po ay nag-aaral nung high school, nag-aaral nung college, nag-aaral o kasama natin sa trabaho nung nasa Pilipinas tayo. Try to reach out those people. I believe that's the only way we can be a witness this A2R campaign. Kasi kung mag-rely tayo dito lang, ay talaga mahirap. Okay, so maturity, growing Christ in all areas of your life turns you to be more like Him. In love, wisdom, and industry, your intimacy with the Lord makes you embrace fully your journey of faith and service. You become more thankful and appreciative, of all the blessings and trials, and satisfied with what God is doing in your life. You become accustomed to doing God's will and choosing His way over yours. So putting God first. Amen. No one now can question or even doubt your loyalty, faithfulness, generosity, and obedience to the will of God and its purposes, or His purposes. The sacrifices you make for the sake of the gospel and for the training and learning of those who will carry on the ministry and constantly view as great privileges and never a burden. Listen, okay? Don't make the ministry a burden to you. It should always be a privilege, okay, in serving the Lord. It's not a burden. Although, yes, we sacrifice, but still it is God that giving us, His grace to be able to do what God wants us to do. So, after all, hindi naman sa ating sariling, abilidad, sabi natin kanina. Okay? So, Christ and His kingdom, and with great anticipation and preparation, you look forward to the day of the Lord's return and the richest harvest of souls. So, remember that the mature believer is a farmer, an athlete, and a soldier, rolled into one for Christ. He continuously perseveres and triumphs in the work of the Lord, and he seeks always to uplift and honor Christ in his life, work, service, and worship. Kaya dito natin makikita yung tagumpay ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Dahil pag ikaw ay isang sundalo, nandyan yung dedication mo, di ba? Pag ikaw ay isang atleta, nandyan yung discipline na kailangan mo. Pag ikaw naman ay isang farmer, nandyan yung hardworking o diligence mo. So, ibig sabihin, pag sasamahin mo yan in one, you see, so you'll be able to accomplish what God intended for you to do. And you know exactly the very purpose of being a believer of the Lord. So wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, ito yung sinasabi ko sa inyo, let us lay aside every weight and the sin. So ito yung alam mo, if there's anything that will hinder us to be a dedicated soldier, to be a disciplined athlete, to be a diligent farmer,
Kasalanan. Walang iba eh. The flesh is the only one that hinder us. Okay? Of course, the devil, the world. Pero if we set aside all of those, and which thou so easily beset us, yun alam mo yung yan umahatak sa iyo eh. So you are moving forward, but those are the one that pulling you down or pulling you back. Pero alam nyo, hindi naman tayo binibitawan ng Panginoon eh. So if we continue to hold the hand of God and never, lose the grip, ika nga, talagang, ano man yung nakakabigat sa atin, ay hindi, maging sapat yan para tayo po ay, hindi magtagumpay. So of course, let's lay set aside. So kasalanan. So dapat ay huwag hayaan. Okay? So meron tayong pagkakamali, may pagkukulang. Ask the Lord to forgive you. Okay? Ask the Lord to cleanse you so that you can continue moving forward. You continue to moving up, and you'll be able to continue running the race. Okay, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of God, or right throne of God. Amen. So ano pa? Conclusion. Sabi dito ni Spurgeon, wala yata dito eh, sa booklet, Christians who are primarily concerned with relaxation and ease will soon find that life without discipleship and zealous service is not very rewarding. Wala dito eh, okay? Basahin ko na lang. It is like fishing in a tub. Paul knew this, so he exhorted Timothy to endure hardness like a good soldier, to strive to excel like a determined athlete, and to toil patiently like a faithful farmer. Notice that, huh? Endure hardness like as a soldier, excel like a determined athlete, toil patiently like a faithful farmer. This is the kind of Christian life that pays dividends. Notice, dividend profits, di ba? And produces inner joy and satisfaction. Notice, okay, that when you're serving God, when you are doing His will, it brings you to satisfaction also, okay? Also, there is a hardship, there's difficulties, but there is also joy and satisfaction and contentment. Wala yun, dinagdag ko lang yun. Only thus one can know the thrill of being a true fisher of man and of bringing a needy soul to Jesus Christ. Okay. So, diyan natapos ang ating pangalawang lesson on maturity. Amen? Amen po, Preacher. So may... Thank you po, Preacher. Thank you po, Preacher. Okay, so sana lahat ay handang-handa muli